taon-taon po pinagdiriwang na po natin to. May mga iba't ibang reaction po ako na natatanggap sa mga tatay. Yung tatay po na medyo may pagka-emotional kahit pa paano or extrovert na personality, medyo na-appreciate po talaga, lalo na po yung mga extrovert na mga tatay. Talagang parang feel na nila yan. Pero may mga tatay din po na in denial sa kanilang damdamin, umamin kayo. Kapag, tapos din, ano na naman yan? Sa church ko, yung mga asawa ng pag-pinsan ko, ano ba? Baka na naman pakulo nyo, mga gano'n. Parang bubulihin nila yung mga tao, ano na naman meron. Sabi ko, pero gusto nyo naman. Back on their mind, parang kasi hindi po sa mga karamihan po ng mga tatay, hindi po kasi nila yung personalidad. Dahil sabi nga po ni John na minsan, hindi, may mga father na hindi talaga expressive. Na until the end na kanilang buhay, parang hindi sila ganun nag-express. Pero iba pa yung iba't ibang araw po yung ating love language na inyo rin pong napag-aralan kay Pastor Melvin sa Umbrella Meeting pala kung umaatin po kayo. So marami po maraming ekspresyon. Pero marami din po stigma sa tatay. Minsan kawawa din yung tatay, pag tatay stricto, pag tatay walang emosyon. Parang ganun po ba? Ano rin po yun stigma rin po yun para sa mga sa mga tatay na parang lelebelan po natin sila na ay mahirap kausap yan. Ay hindi ako maintindihan yan, di ba? Pero ang katotohanan, mas logical thinker kasi ang mga lalaki. Kaya meron tayong hindi ko sinasabing walang wisdom sa magulang kasi yung emotional quotient naman po natin, intelligence. Oo. Ayan ang aking little pastor. Yung ating pong emotional intelligence, nasa nanay kasi yun nasa babae yun. Bihira ang babae na hindi emotional intelligence. Tawag po doon emotional intelligence. Kaya yung pagagalitan yung mga iyak naman, hindi pwede. Kasi intelligence din po yan. Katulad po yan ng IQ, yung logical intelligence. So dapat balanse po yan sa buhay natin. Konting history lang po para po malaman natin. Saan po ba nagsimula yung pagdiriwang nitong Father's Day? Actually, hindi naman po yan dito sa Pilipinas. So, kung akala nyo ngayon lang po yan, na founded po ito sa Spokane, Washington. So, sa Amerika po ito nag-start. At matagal na to. At nagsimula yung celebration nila sa YMCA sa may Spokane, Washington. Noong hulaan nyo, 1910 pa. So, meron na ito, 1910. At ito ay founded by Sonora Smart Dude. So, babae ang who was born in Arkansas. So, pinanganak siya sa Arkansas. At nag-celebrate sila noong June 19, 1910. In memory sa kanyang tatay na isang Civil War veteran. Si William Jackson Smart, na isang, puso na pala nung kala ko dati, alam ko ngayon pa lang yung single parent. Isang single parent na nagpalaki ng 6 na anak. So sis nila Sandra, 6 na anak sila. Pero yung tatay lang nila nagpalaki sa kanila. Hindi ko po alam sa history, wala na po nasabi ko, naghiwalay po ba, or what, or namatay na. Pero bilang isang tatay, siya lang ang nagpalaki ng 6 na anak. So, yan po yung kasaysayan bakit tayo nagdiriwan ng Father's Day. At paano naman po ito na-evolve na papunta po dito sa Pilipinas. So, noong 1980, during Marcos time, ang ginawa po ni Marcos ay nag-sign po siya na ipagdiwang po natin ang Father's Day tuwing first Sunday of December. So, noong Marcos time, noong 1980, mga, ano pa lang po ako yan, 10 years old pa lang po, elementary pa lang po ako yan. So, yun po yung victory na inano niya. December tayo nagdiriwang. Pero during 1988, nag-change po ito sa June. Panahon naman po ito ni Corazon Aquino. So, to align the celebration sa US, sa ibang bansa sa Amerika, ibinalik niya po ang pagdiriwang ng Father's Day, June
third Sunday of June, every year na po ito. At ito po, hanggang ngayon, officially, tayo po ay nag-celebrate tuwing third Sunday of June ang Father's Day. So hindi lang po siya, ginusto lang natin. May mga history siyang malalim, lalo na po yung pinagsimulan nito, paano ito natatag doon sa Washington, D.C. So, ngayon naman po, ano naman po kinalaman sa panahon natin ngayon, sa Biblia, na sinabi natin, so isang magandang opportunity po ito na makita natin kung ano sinasabi po sa Biblia sa kung paano tayo magiging great dad. Pero palagay ko para sa lahat din naman po ito. Pero dahil Father's Day po ngayon, sabi nga po, paano po daw tayo magiging great dad. So sabi po sa Psalms 103 verse 13, kagaya po ng binasa natin sa kanila kanina. So, basahin ko po ulit. Sabi po, kung paano nakahabag ang ama sa anak niya, gayon din na siya na nakahabag sa may takot sa kanya. So, sabi kung nakahabag yung nasa ama, gayon din nakahabag siya sa atin, di ba? So, makikita natin, being a great dad, ay bilang isa, para maging great dad din tayo, we have to love our children. Love na naman po. Hindi pa Valentine's, puro love na po yun. Lagi na po nasisingit si pagmamahal. Diba po? Kasi mahalaga po yun. So, ang Panginoon ay katulad ng isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. So, sa panahon natin, maging compassionate tayo sa ating mga anak at kung may takot man sila sa atin dahil tayo ay minsan matataas ang boses o madisiplina tayo, pero may kasamang pagmamahal. Sabi nga ni Kuya kaninang umaga, sakto na pinapagalitan, pero ay pagmamahal naman. Kasi mamaya saan pupunta yung mga anak natin, palagi lang po natin pinapagalitan. So dads are to cherish and nurture their children. Diba? Sine-cherish natin yung moment. Nakasama po natin yung mga anak natin. Which is true naman po. Kasi later on, lalaki, iiwan tayo. May magkakaroon ng boyfriend. Parang ano natin sa excuse me. Parang denial tayo sa ganang sitwasyon. Pero bilang dad, sinasabi ko ng Biblia, kung gaano kasi tayo, kung gaano natin kamahal ang Diyos, mas mahal tayo ng Panginoon. Tandaan po natin. Diba? Sabi nga niya ako, kinahahabagan ko kayo. Kinahahabagan kayo ng Panginoon. So, isa yan sa mga aminin natin, maging mapagmahal tayo. Kaya, hindi naman po ito yung, huwag naman po natin yung misunderstood. Diba? Kasi ngayon, marami pong absentee father. Dahil nasa abroad, nagtatrabaho, hindi rin po naman natin sila masisi mga anak. Pero mapalad po kayo, may social media. Ang panahon po namin, yung pinsan ko po na ang tatay na isiman, bago po makarating, palis na po yung sumla. Dahil isang buwan na po yun Diba po? Tama po ba? May samantala, kung tutuusin, ngayon, isang pindot, basta may pambayad po sa internet, o kaya may pambili po kayo ng data, makakausap nyo naman yung tatay mo. Kaya tayo mga bataan, hindi na dahilan para sa atin na, hindi lang, layo naman, wala ka naman sa amin. Hindi na natin pwedeng sumbatan yung tatay natin or nanay natin na nag-abroad para sa kinabukasan natin. Hindi naman namin sabihin, hindi naman po namin kailangan ng pera. Hindi naman ako lumulunsot lang tayo. Kailangan nyo ng pera, kailangan nyo nga pang internet O sino magbibigay nun kung hindi magsisikap si tatay? Lalo na si tatay, kasi talaga yan yung role na pag-provide sa atin, di ba? Tapos, susumbatan natin yung tatay na, wala ako kasi dito Di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, mas mapalad kayo na kung ang tatay nyo ay malayo, meron ng social media. Kasi nang wala ko talaga
yung pinsan ko na ang tatay niya na seaman. Siyempre, at teenager kami. Wala siyang iiyakan. Diba? Pag may nang away o may nang kape, na broken heart siya, wala siyang tatakbuhan. Eh ngayon, kahit papano, nasa pagitan man tayo ng telepono natin, nakikita mo naman. Ganun kung wala talaga eh. Yung sulat, ano mo pa yun, dadamhin mo pa yun kung paano niya sinulat, diba? Pero at least dito tayo, mag-video ka, tayo, kamusta mo, nakikita mo yung mukha. O, nung araw, wala. Kaya, maging maunawain din po tayo sa mga tinatawag natin mga absentee father. Kung medyo, kung tayong mga kabataan, kung talagang yun yung nararamdaman natin, hindi naman natin kailangan ng pera, yung presensya mo. Pag dumating, samantalahin nyo na, huwag naman kayong cellphone. Pag dumating na yung tatay nyo, galing abroad, dahil wala naman siya kung inano sa inyo, kung para sa kanya po nakakasan nyo, hindi pa lang dyan, huwag na kayo mag-cellphone. Hindi lang kayo tumilit sa tatay nyo. Ito na ang pagkakataon nyo, presensya ng hinihingi nyo, di ba? Quality time. Hindi naman kailangan araw-araw nandyan sila. Di ba? Kung isipin natin, ang Panginoon nga, minahal natin na hindi natin siya nakikita. It's our faith. Kaya yung mga tatay natin, kahit malayo yan, sige, pag nandyan sila, di samantalahin, kung kinakailangan ba, sa mga nagtatrabaho naman ng mga anak, kung kinakailangan mag-leave, kasi nandyan si tatay, mag-leave. Dapat takpan na yung presensya na hinihipi natin sa mga magulang natin, hindi lang sa ating mga anak. Pangalawa po, tayo pong mga tatay, we must be fair enough. So sabi po sa yung pong first part noong Ephesians 6:4, sabi, mga magulang nga po ang nakalagay dito eh. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. So hanggang doon po muna tayo. So maging ang salita ng inyong ama, huwag ninyong hayaang, sabi nga nung magalit ang inyong mga anak dahil sa pamamaraan ng inyong pagtrato. So, tandaan po natin to, kung paano po natin tinatrato yung ating mga anak. Ganun din po yung ibabalik. Eh kasi kung nakikita, halimbawa po nakikita nila kayong mag-asawa pag nag-uusap kayo, ang taas ng boses nyo. Kaya pag kinausap din po kayo ng mga anak nyo, mataas din po yung boses nila. Kasi sasabihin nyo, ay ikaw saan ka, bata ka, mas mataas pa ang boses mo. Mag-reflect ka po. Kasi kung kausapin nyo lahat ng tao doon, mataas din ang boses. So maging fair po tayo, pero hindi naman po ibig sabihin na ay gagawin na po natin, nahahayaan na lang po natin. Kundi maging reasonable lang po tayo sa pagdisiplina natin sa ating mga anak. Kasi minsan kinakain po natin yung sinasabi natin. Yung bang bawal ngayon, sa susunod, pag maganda yung mood mo, okay ka, hindi na bawal. Okay na rin. Ganon. So wala pong consistency yung mga disiplin natin sa loob ng bahay. So, because we all know that sooner or later our kids are going to do things that they are not supposed to do. Kasi pag nagalit na sila sa atin, gagawa na yan, lalabas na yan eh. Kasi hindi na nila naramdaman yung pagmamahal, yung fair na trato. Kasi sabi nga ngayon, bakit naman kami nung araw, lumaki nga kami sa stick, kahit teacher. Magsumbong tayo sa tatay natin, di ba? Magulang natin, ay, yung teacher ko po, pinalo yung kamay ko. Ay, pumunta tayo dun sa school. Pagdating dun sa school, sasabihin sa teacher, nako teacher, buti nga yung ginawa mo. Sa susunod, paluin mo pa yan kasi hindi yan nakikinig sa akin. Di ba? Yung mga medyo may edad na natatawa sila kasi totoo yun eh. Ganun kaya yung mga teacher, mga nanay na pupunta, kala mo susunod, pagtatanggol ka yung balancer. Tama po yan. Sa susunod nga po, setuhin. Parang, setuhin nyo nga po. Eh ngayon, ganun ang gawin mo. Lalo sa anak mo ngayon. Hello? Bantay bata. Yung nanay ko po, pinalo ko. Tandaan yung mga anak, biblical din, nasa Bible din, kailangan makakatintay ng pano. Masakit, pero tandaan nyo, matutunan. Maraming bagay ngayon na napakaswerte po ninyong mga kabataan. Kasi, hindi kayo ng magulang nyo. Tingnan nyo sa pasasalamat nyo. Salamat po kay tatay, sa kabila po ng matigas po yung ulo ko, hindi nagsasawa ko, di ba? Kami hindi. Nung araw, kung matigas ulo mo, walang sawang palo ka talaga.
makakatikim ka talaga. Oh, ngayon nga, diplomasya na eh. Nakakausap nyo na yung tatay nyo kahit paano. Minsan pa ka nabibiro nyo eh. Diba? Minsan pa nga sumusobra kayo eh. Aminin nyo yan. Ako, napakabait ng mga magulang ngayon. Kasi nakita namin na hindi rin naman tama na laging sinasaktan kayo. Nakita rin naman namin mga bagong magulang ngayon, pwede naman pala tayo mag-usap. Na-realize naman namin yun. Kaya lang, nire-remind din tayo sa Biblia na tayo din mga magulang, huwag natin ibuyo sa paghihimagsik. Minsan, sa totoo lang po, tayo po talaga ang may dahilan kung bakit ang mga anak natin ay lumalayo ang loob sa atin. So una, to be great father, we must love our children. And second, be fair enough to our children. Maging aware tayo dyan. Walang favoritism. At ang pangatlo, sabi, maglaan tayo na turuan at matrain. Matrain at mabigyan sila ng mga tamang instruction. So, doon po sa last part ng verse 4, ang sabi sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, tayo po ang magbibigay sa kanila, palakihin natin sila, uturuan natin sila na magmahal sa ating kapwa, maglingkod sa Panginoon, maging una ang Panginoon sa kanilang mga buhay, bigyan natin sila ng tamang instruction. Si Kuya kasi, sina Ate Pe, sila yung kasama ko po, kaya sila po yung lagi ko na example. So, sinasabi nga ni Kuya, kaya naman namin sinasabi yan sa inyo, kasi para sa inyo yan, hindi yan para sa amin, mga simple instructions sa buhay natin. So, ito po ang iiwan ko sa mga tatay at pwede mo po magigaway ng ating mga nanay at magigaway po natin sa ating mga pamilya. To be great, that we must love our children. Fair our children. Treat our children na pagkantay. At pangatlo, let us teach, instruct, at bigyan ng magandang aral, pagruan ang ating mga anak. Ganun din tayo bilang isang community of faith. Anong sinasabi natin ng Panginoon sa atin? Magpahalang tayo sa isa't isa. Maging patas tayo sa pagtrato sa atin sa bawat isa bilang isang iglesia dahil ang Panginoon ang ating tatay. Kaya sinasabi rin natin sa atin, gawin natin ito para yung pamilya natin maging maayos. At paano tayo tinuturuan ng Panginoon, pagbibigay ng instruction, at maganda, balik tayo sa nakaraang pinag-aralan natin sa mundo, tayo ay magbasa ng Biblia, manalangin, di ba? So yun yung mga ating mga paalala noong mga nakaraang mundo. I hope na ang mga salitang ito ng Panginoon ay naging gabay bilang po sa ating mga tatay, sa mga tumatay ng tatay kahit sila ay nanay, kundi para sa ating lahat na inaalalahanan tayo. So tayo din mga anak, sumunod tayo, sabi na, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, just to trust and obey. Pagpalaan tayo ng Panginoon at Happy Father's Day po ulit para sa lahat.